Makinig ka. Mababangis na mga aswang yan. Matatalim ang mga kukot pangil nila. Gusto mo bang kainin nila yung lamang loob mo? Kaya sige na, umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Paano po kayo? Hindi ako aalis dito, Tay! Anong hindi? Ang tigas talaga ng ulo mo. Aalis ka sa ayaw at gusto mo. Hindi naman kita anak eh. Hindi mo ako tatay. Kaya huwag mo akong matawag-tawag na tatay. Stay. Time. Ako si Jonathan, tubong Cebu. Matanda na ako ngayon at pinasulat ko na lang sa anak ko tong karanasan kong to. Nakagawa ko ng krimen dati, pero bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang ibabahagi kong karanasan sa isang lugar dati dito sa Cebu kung saan mga aswang pala ang nakatira. 25 years old ako ng mga panahon na to. Tanda ko pa, mga bandang 1985 to nangyari. Sa Maynila ko na nakilala ang naging asawa ko, pero umuwi rin kami rito sa Cebu nang magpakasal na kami. Mahirap ang buhay noon, gawa ng walang gaanong stable na trabaho. Dalawa na ang anak namin nito ni Joy, kaya kung ano-ano na lang yung pinapasok kong trabaho. Hanggang isang araw, nagkasakit ng malala ang bunso naming anak. Na-admit siya sa ospital at kailangan ng pera sa gamutan niya. Nandito yung humingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, nanlimos sa kalsada at humingi ng tulong sa gobyerno. Pero napakabagal ng aksyon. Hindi naman sapat yung tulong ng mga kaibigan at kamag-anak ni Joy dahil pare-pareho lang naman kaming hirap sa buhay. Hanggang isang araw, habang nasa trabaho ko sa construction, napansin ko ang isang malaking bahay sa tapat ng site namin. Lumabas yung isang pamilya sa gate dito habang nakasakay sa magarang sasakyan. Naisip ko nito na ang swerte nila. Siguro sobrang dami ng pera nila, kaya ganun na lang kaganda ang bahay at gamit nila. Maya-maya pa'y tinawag na ako ni Foreman. Ano ba raw ang tinitignan ko? At kanina pa raw ako tulala. Hanggang napansin niya yung tinitignan ko. Sabi niya sa akin ito, kumpara niya raw yung lalaking yon. Pero masama raw ang ugali nito pag nagagalit. Ganun po ba? Salamat sa pagpasok sa akin dito, Por. Malaking bagay na to sa akin. Kapitbahay namin si Foreman. Kaibigan ni tatay yung pamilya niya. Inutusan niya kasi ako kanina na kumuha ng semento sa bodega. Nawala lang sa isip ko kung ilang sako. Dahil bigla akong napansin yung pamilya na yon. Alam kong hindi sapat tong kita ko sa pagkoconstruction. Pero mas maigi na to kaysa sa kita ko dun sa pagtitinda ng tubig sa kalsada. Halos araw-araw ko nakikita tong pamilya na to na lumalabas sa malaking bahay nila. May dalawa silang anak, lalaki at babae. Nasa tansya ko, yung batang babae edad 11 anyos pataas. Samantalang yung lalaki naman, edad 8 hanggang 10. Hanggang isang hapon, pumunta yung asawa ko sa site namin. Umiiyak to dahil kinukumbulsyon daw ang anak namin kanina sa ospital. Kailangan na raw tong operahan. Nahihirapan na raw kasi ang mga nurse at doktor. Napakalmahin siya. Agad ako nagpaalam kay Foreman para puntahan ng anak ko sa ospital. Pagkarating namin dito, naabutan ko tong tulog na. Dito na rin ako kinausap ng doktor. Sabi niya sa akin, kailangan na raw operahan ng anak ko sa lalong madaling panahon. Kahit half lang daw muna ang ibayad namin para maumpisa na ang operasyon. Wala na akong ibang maisip na paraan nito, kundi yung masamang iniisip ko nung nakaraan. Alam kong masama pero kailangan ko tong gawin. Sabi ko sa doktor, bukas na bukas makakapagbigay na kami. Pagsapit ng gabi, katatapos ko lang nitong ubusin yung isang bote ng alak. Kinuha ko yung baril na hiniram ko sa isang kaibigan ko at nilagay ko to sa backpack na kulay itim at nagdala rin ako ng isang flashlight. Patawarin mo ako sa gagawin ko, Diyos ko. Ito na lang ang nabanggit ko bago ako tuluyang lumabas sa bahay. Bala ko nitong pasukin yung bahay ng mayamang pamilyang nakikita ko. 9:00 ng gabi nito, tamang-tama ang oras ko dahil wala na masyadong dumadaan. Mabutit wala silang alagang aso kaya madali ko lang napasok yung loob ng gate nila. Madilim sa loob ng bahay nila. Palatandaan na wala pang tao. Siguro hindi pa sila dumarating dahil madalas umuwi ang mga yon ng mga 8:00 ng gabi. Habang wala pa sila, kinuha ko na ang pagkakataon na to para pasukin yung bahay nila. Binasag ko na lang yung bintana nitong salamin. Nang magtagumpay ako makapasok, dali-dali kong hinanap yung kwarto ng mag-asawa dahil sigurado ako na dun sila nagtatago ng pera. Hindi nakalakang pinto ng kwarto kaya agad ko naman napasok to. Sa tulong ng dala kong flashlight, nahanap ko kagad kung saan nakalagay ang mga pera. Kasama pa rito ang mga mamahaling alahas nila. Pero hindi ko na to pinagkainteresan pa. Kumuha lang ako ng perang sapat para sa operasyon ng anak ko. Tapos ang iba iniwan ko na. Maya-maya pa, habang palabas na ako ng kwarto,
Kita ko naman ang pagdating ng sasakyan sa tapat ng gate. Sigurado ako nito na sila ang dumating. Pagkasilip ko sa bintana, nakapasok na sila sa garahe. Unang bumaba yung batang lalaki. Nagulat ako nang bumaba yung tatay nila at diretso to sa kabilang pintuan ng kotse. Pagkabukas nito ay mabilis niyang hinila ang asawa niya palabas. Kasunod nito ang sunod-sunod niyang pagmumura. Wala namang magawang babae kundi ang umiyak at dami ng pananakit sa kanya ng asawa niya. Pero habang ginagawa nila to, dito na ako umikot sa kabila para lumabas na. Pero habang patakas na ako, bigla akong nasagi ang isang flower vase. Patay! Biglang umilaw ang lahat ng ilaw sa paligid ko. Kasabay nito ang pagdating ng lalaki na may hawak ng pamalo. Nagkatitigan pa kami ng ilang segundo bago niya ako sinugod. Pero dahil sa nataranta na ako, nakalabit ko yung gatilyo ng hawak kong barel at saktong tumama to sa dibdib ng lalaki. Marahan tong natumba at bumulagta sa sahig. Kita ko pa ang pagdating ng asawa niya. Nagulat na gulat, pero wala na akong panahon para